Magpiprito tayo ngayon. Itong priprituhin natin, isang tawag dito ay back skin with back fat in it. Ilalagay natin ngayon dyan. Kuha lang tayo mga half neto. Kasi hindi nyo pwedeng punuin dahil hindi siya puputok ng husto. O, ganyan lang. Okay? So, we'll take you over there. Everyone can make chicharon, pero if you're talking about mass production, ano na, minsan pa nga nagpanic attack ako kasi sobrang daming order talaga and I don't know what to do. Hindi naman magiging successful yan kung wala kang tamang partner, which is my wife, na nandiyan dyan, telling you it's gonna be okay, either now or never. And then yun, may trabaho pa ako noon actually. We got to the point na mag-decide kami kung magwo-work pa ba ako or magfo-focus na lang ako sa Eastpoint. Kasi sabi nga naman nila, isang beses lang kumatok ang opportunity. Either bubuksan mo, tatalikuran mo siya. Kaya mo bang i-establish yung business mo not having a 9-to-5 job? So, ang sobrang hirap ng desisyon, kailangan namin mamili. Kasi chicharon, mukhang akala mo ang dali-daling gawin. Tama si Joel, it's not the easiest process. No. Hindi. It takes hard work, time, effort, lahat nandun na eh. Kumbaga, andyan, nakahain sa inyo, pero what's behind it? Okay guys, so meron tayong Uber ngayon. Oh, perfect. So see, ito yung pork chicharon. Alam nila na laging fresh lagi yan. So snack pack yan, maliit. And 2 barbecue stick. Right, marami pa tayong pagkain. Mamaya kapag tumunog, we'll show you guys. Okay? Every week, nagtatad-tad kami ng 1,000 kg na back fat. 1,000. So, dito namin ini-store. Frozen lahat yung mga yon. So, ngayon, tapos na yung production namin. Niluto na namin lahat. Kumbaga, in-oven na namin, drainay na namin. Ang procedure is binoboil namin. Tapos nilalatag namin dyan para lang mag-dry. Right? But for now, nagluluto kami ng ibang putahe. Pero dyan namin dinadry yung chicharon. So, pag na-dry na siya, ganito ang magiging itsura niya na. Right? Ito, see? Yan o, dry na siya. Ganyang kadami. Punong-puno yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Minsan nakaka-20 pa kami. Na-dispatch na namin yung iba. So sa bawat bin, nagme-make siya ng mga 65 clamshell. Ito yung na-make namin. Every week, 700 to 800 neto. And then, ito naman, mga order ng mga bahay. Gusto nyo mag-party, ito yun. As you can see, napakalinis. Hihintayin natin siya na kumulo hanggang makita natin yung usok. Yan o. Kailangan mainit na mainit siya. Okay. Hinaan na natin itong apoy. Just keep going hanggang mawala na yung parang brown niya na lahat pumutok na siya. Remember, ang unang galagay mo ay crucial siya. Kailangan mo siyang haluin ng haluin. Kapag marami ang ilalagay mo, hindi makakahinga yung chicharon. Okay? Pumutok na lahat. So, this is, let's say 2 minutes and a half. Pero, minsan titignan mo pa rin yung itsura niya eh. Kasi hindi naman lahat pare-parehas, right? Kapag sobrang itim, nag-change na kami ng oil ulit. Para hindi siya mabaho. Yan na, okay na yan. Kasi baka masunog. Lagay natin, dry natin dyan. And that's it guys. Yung unang proseso ng may taba. Tignan nyo to. See, mataba-taba siya, malaman. Yan yung gusto ng mga tao. Yan o. Yan o. See? Yan yung gusto nila. Minsan may karne. Depende. Yan. Yan.
That's why they love Iskoy. Ang chicharon namin, hindi namin masyadong nasasabi. Ever since, walang MSG to. So, hindi siya double kill. Alright. So, i-rest natin dito para mas tumulo pa yung mga oil. Yan. Yan. Okay? Make sure nice and flat sila. Ayan. So, ang Iskoy, nag-start noong 2019. Wala kaming trabaho noon. Katuwaan lang, kaming dalawa ng asawa ko. Ano ako nung araw kasi na yun, wala siyang trabaho, wala rin ako. So, nag-inuman kami. And then, naghanap kami ng pulutan. And, yun, meron akong mga na-dry na chicharon. And then, prinito ko. Pinost namin sa social media. 2019 to, napaka-stricto na. Pre-pandemic, nag-i-stricto na. And then, pinost namin. Ang unang customer ko noon is yung nanay ko. Pinost namin, nag-order siya. And then the rest, nag-order na rin. So, to be honest with you, wala akong alam sa chicharon. Nothing. Self-taught lang. Back then, I've always wanted to cook chicharon. And then, yeah. Eto na yun. Na-survive namin yung pandemic. We started doing just delivery sa mga bahay-bahay. And then, 2 years kong inaral to. Hindi lang to basta-basta. Tawag dito, yung mga bahay, delivery, doon kami talaga nag-umpisa. Sa bahay lang kami nun. And then, na-realize namin na napaka-unfair sa mga tao na nagluluto kami sa bahay, wala kami dinabayaran na renta, ganun. So we thought na we have to do it right. So kumuha kami ng mga nirerentahan lang na shop. Nagluluto kami sa gabi, bit-bit namin lahat ng mga chicharon, imagine that. Para lang maging legit yung ano namin, para maging fair naman sa iba na nagbabayad ng renta, ganun. Ayun, it was hard. I almost give up on this, pero sabi ko kung hindi ngayon, kailan pa, right? And right now, gagawa tayo ng dry chicharon dinakdakan. Yun na yun. May pangalan. Wala pa akong pangalan. It's really good. Sarap to mamaya. That's it. No. One time, may customer. Sabi niya naman, "Uy, ano bang tinitinda niyo dito?" "Chicharon po." "Ah, ang ganda pala ng pwesto ninyo. Parang sinadya niyo talagang nandito kayo sa tapat ng ospital, ha? So pag na-cardiac arrest ako dito, diretso niyo na lang ako doon. Hilahin niyo na lang ako papunta sa emergency." Simple advice din para sa inyong mga nagde-deliver. Use an application that will help you with your manifest. Now that we are using an app, this helps us to manage everything. So now, alam namin kung anong oras makakarating. So nakarating 3:52 p.m. Ito yung exact location niya, 3520 Batter Street. Tapos na-deliver siya noong October 17. So, makikita lahat ng record, pati yung mga driver namin, pag na-dispatch na, makikita kung anong oras sila dineliver, anong oras sila nakarating, anong oras sila natapos, pati yung mga payments, alam namin kung sino yung mga nagbayad at kung sino yung mga hindi pa nagbabayad para mababalikan yun ng admin ko to process everything. Okay. So, mas nahirapan kami mag-decide ngayon kung ikikip ba namin yung negosyo or ikikip ba namin yung trabaho namin. Hindi namin alam. And nag-risk lang talaga kami kasi syempre COVID. Kasabay din yun nung parang siguro tinulungan na lang din kami na magdesisyon na
tama na yung trabaho. Yeah. Focus tayo dito kasi dito tayo kumikita eh. And Yeah. we don't have any choice but to just keep pushing and pushing. Kahit na yung mga nililift namin box noon, yung oil namin, naalala mo before hindi natin alam gagawin sa oil Yeah. natin. Like, we don't know kung paano yun. Si Joel, may sakit na talaga siya nung 2012. 2012 ba? 13, yeah. It's an anxiety 2013. disorder. But Ako- nakamamanage ko naman na. Kaya ako, meron akong major depressive disorder. So, ako nagtitake ako ng pills for that. Si Joel, he kind of like go through a different way, which is yung natural healing. Meditation. Meditation and that. Yeah. So, kasabay nung pag-angat ng negosyo namin is yung hirap, yung mas mahirap na pag-manage nung mental health namin. It's not the easiest kasi trigger warning lang ha. Meron kaming suicidal thoughts. This was before. This was before ha. Lahat ng ibibigay sa'yo at ibabate sa inyo ni Lord, yan ang magpapalakas sa Yan inyo. ang magpapalakas sa inyo. And right now, we're stronger than ever. Meron pa rin kaming but we can manage. Yeah. Ano naman yan eh, part naman ng buhay ang may stress, right? Pero it's the way how you gonna manage it, right? Correct. Kung meron kayong gustong gawin sa buhay nyo, gawin nyo. Huwag nyong iisipin kung anong sabihin ng ibang tao. Yung mga hindi naniniwala sa inyo, one day maniniwala yan. Gamitin nyo sila para ipakita na kaya nyo. If you accept that life is hard, Yeah. it's gonna be easier for Yes. you. So, ito naman guys. Ang tawag naman dito ay less yung fat. See? So, i-compare natin silang dalawa. As you can see, iba yung cut niya. Pero most of the time, ito ang gusto ng mga tao, yung may mataba. Lagay natin yan. Kuha din tayo. As like I said, konti lang kasi hindi natin siya pwedeng punuin sa dahil hindi siya puputok mabuti. Yan. Okay? So, this is the one right here. Ipa-fry din natin yan, okay? Let's go! So, ipiprito rin natin yan. 2 minutes. Okay? Alright. See that? Ang ingay ng putok, oh. See? Okay, nag-iba na yung kulay niya. Shake nyo lang na ganyan. Yan, oh, nagro-roll siya. Most of them is nagro-roll yung mga iba dito. Tayin na natin ang apoy. Hanguin na natin, guys. Ngayon uli natin dito. Spread it out para mas tumulo yung mantika. Yan. Okay. Ayan. Lalagay na natin dito. Lalagay na natin, ire-rest na natin. Hayaan natin tumulo yung mga oil. And that's it. Ginawa namin is may best before kami at saka manufacturing date kami. Reason being kung bakit pati manufacturing date nilagay namin is that halimbawa po mayroon kaming complaint sa store, nalalaman ko kung anong batch yon. Yung batch na yon, babalikan namin anong oras ginawa, kung meron bang mga problem, babalikan namin yung mga supplier namin kung compliant ba and all. Saka namin i-report, ito yung nangyari, then okay, we can do some returns or reimbursements or refunds ng order just in case. So the chef said just 3 more minutes because there's 2 order. Yeah, I'll call you. May mga foods na kami dito, may mga barbecue na kami, Filipino foods. Yeah. Tapos yung hospital, yan, sobrang dami namin customer dyan, nasa Uber kami. So nag-umpisa, parang kumbaga ngayon, I'm totally out of the picture. Si Joel, andyan na lang siya nagmamanage, nag-overlook ng business. Ako nag-focus na ako sa ibang career ko, sa ibang profession ko. And also, that's because of this is Skoink business. We were able to save up some money
para matapos ko yung pag-aaral ko, makapag-start over kami. Yeah. Hindi naman kami sa nagbo-boast, pero dahil sa business namin, nagkaroon kami ng startup. Parang nakabuelo kami ng kaunti. If we can do it, you guys can do it too. So Yeah. always remember that.